Meron nagtanong sa akin bakit daw ito ang kinuha ko, L900 SE na worth 3,380. 2 batteries na yon. Mantalang meron naman daw na worth mga 6,000 yung L600 ata. Mga nasa 6,000 o 7,000. 3-axis gimbal na daw yun. Sabi ko yun lang naman ang kaya ng pera ko, yun, yung para sa presyo nito, yung 3,000 plus lang. Yung 6,000 wala na akong pera para. Hindi ko na kaya yun. Tsaka ito kasi wala tong stabilizer gimbal, kaya medyo maalog ang video niya. Pero meron siyang GPS. Ang importante sa akin kasi GPS is, beginner lang naman ako, nag-uumpisa pa lang ako, ngayon pa lang ako mag-drone. Kasi natutuwa ako, may napapanood ako sa YouTube, yung mga aerial shot. Ganda, sarap panoorin. Kaya na-imagine ko, sabi ko, maganda nga siguro yun. Kaya ko na bumili nitong drone na to, itong L900 na may GPS. Ang purpose ko kasi, sa dami kasi na napanood ko, marami rin kasi, lalo na yung mga puti, yung mga Americans, yung mga Canadian, na nagbablog about drone, sabi nila, hindi naman nila sinasabi ko ano yung call, pero ang inaano nila, maganda raw yung GPS, accurate. Ako naman naisip ko, sabi ko, mukhang mas maganda kung may GPS kahit hindi nakagimbal. Kasi, yun mo, merong murang drone na worth 300, 500, wala pa 1,000. Walang GPS, hindi nakagimbal. Lilipad yan, nakukontrol mo, up and down, liko, ganun. Pero once na humangin, umihip ang hangin, lilipad rin yan. Dahil walang GPS yan eh. Lalo na kung mahina ang battery mo, hindi brushless motor, mahirapan yan. Pag humangin ng malakas, wala na, goodbye na yung pera mo. Pero kung may GPS yan, steady yan. Kahit humangin yan, gaganon-ganon lang eh. Hindi aalis, mag-hover lang yun doon sa pwesto niya, doon sa home point niya. Andun lang yan. Parang lalayo, pero babalik yan, gaganon na naman. Parang gaganon, pero babalik na naman yan. Huwag lang yung sobrang lakas ng hangin, yung mga signal number 1, number 2 na. Talagang lili pa rin yan, kahit may GPS yan. Dahil malakas yung hangin eh. Tapos, kung may gimbal ka naman, wala ka naman GPS, maganda nga yung shot mo. Stable. Pero kung saan naman pumupunta yung drone mo, ito kinukunan mo, stable, ang ganda, stable yung video mo, pero humahangin, lumalayo ka doon sa point of interest ng video mo. May binibidyo ka, lumalayo, ibabalik mo na naman, ganun. Yun ang importante, yung GPS. Ito madalas na nakikita ko, may GPS, pero hindi siya naka-gimbal stabilizer. Kagaya nitong L900 Pro SE. GPS siya, pero wala siyang gimbal stabilizer. Pero itong kinuha ko, kasi ito lang kaya ng pera ko eh. At least ito, GPS, kahit humangin yan, wag lang sobrang lakas ng hangin, hindi yan lalayo. Tsaka bumabalik siya, return to home point, bumabalik siya. Kahit malayo na siya, nasa maximum distance na siya, pag pinindot mo yung home, babalik siya ng kusa. Kahit bitawan mo yung remote yan, babalik, kung saan siya nanggaling, nandun yan. Sa susunod na video, titignan ko, try ko. Pero tingin ko okay talaga eh, kasi marami na ako nakitang video nito sa YouTube na yung RTH niya, return to home point, accurate, bumabalik talaga siya. Susunod na video, yan ang gagawin ko. Susubukan ko siya, tsaka yung range niya, sabi kasi doon sa ads, kahit sa Lazada, TikTok, ang panila, doon sa description, 5 kilometers, tingin ko hindi aabot ng 5 kilometers, malit ang battery, medyo mabigat pero duda akong 5 kilometers, baka 2 kilometers nga lang to. Yun lang ang pan yan. Basta importante sa akin may GPS. Ngayon, ang kwan ko lang dito, kasi wala siyang gimbal, steady ka nga, nakakapag-video ka, since wala siyang gimbal, shaky ang video mo, ganun-ganun yan, no? Kaya mauga, kung mahangin sa taas, uuga-uga ang video mo. Yan ang problema dyan. Pero at least, pwede ko nang pagtsagaan yun. Kasi beginner lang naman ako, hindi naman ako expert sa ganito. Basta ako na, ang focus ko, huwag mawala itong drone. Kahit humangin, pag pinindot ko ang RTX, babalik sa akin ang drone. Yan ang importante. O, yun lang muna may kukomment ko dito sa L900 Pro SE. Nasa comment section yung link kung saan ko nabili, kay TikTok. Meron din kay Lazada, pero ito kay TikTok ko nabili. Tingnan nyo na lang doon sa comment section.